Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Enteng nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Landfall inaasahan sa Isabela, Cagayan ngayong gabi. DOH pinag-iingat ang publiko laban sa baha at leptospirosis. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. PCG nanindigang mananatili ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. BIFAR idineklarang malaya na sa toxic red tide ang 2 coastal waters sa Visayas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pinangalanan ng Bagyong Enteng ang pinakaunang bagyo ngayong Setyembre na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility nitong linggo. Sa kasalukuyan, nananalasa at napapanatili ni Enteng ang lakas nito, kung saan binabaybay ng mata ng bagyo ang Daet Camarines Norte at Infanta Quezon. Ito ay may maximum sustained winds na 75 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Dahan-dahang umiikot si Enteng sa hilagang kanluran sa karagatang silangan ng Polillo Islands. Inaasahang magla-landfall si Enteng sa Isabela o Cagayan ngayong hapon o ngayong gabi ng Lunes. Ilang klase at trabaho na rin ang sinuspinde ngayong araw dahil sa masungit na panahon. Samantala, mula Tropical Depression Enteng, inaasahan na itataas pa ito sa kategoryang Tropical Storm sa susunod na 12 oras. Sa nararanasang bagyo ngayon na Enteng ay nakaantabay at alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Quick Response Team ng Field Office Eastern Visayas. Ang mahigit 70,000 Family Food Packs o FFPs at mahigit 29,000 non-food items ay nakaposisyon na kung saan patuloy ang komunikasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. Tiniyak ng ahensya ang paghahatid ng mabilis at agarang tulong sa mga apektado ng pagbaha at insidente ng bagyo sa rehiyon. Bunsod ng pananalasa ng Bagyong Enteng ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga operasyong pagkaligtasan para sa publiko. Halos 40 residente ng Northern Samar ang kamakailang inilikas ng Coast Guard rescuers sa nangyaring pagbaha sa lugar. Walang tigil din ang pag-antabay ng PCG sa operasyon ng mga sasakyang pandagat upang makaiwas sa posibleng insidente sa mga baybaying dagat. Kasalukuyan namang nakaabang ang mga Deployable Response Group at Quick Response Team ng iba't ibang distrito ng PCG upang tumulong sa mga ahensyang magsasagawa ng rescue operations at evacuation. Samantalang ang PCG Auxiliary naman ay naghahanda na rin upang agad na makapamahagi ng relief goods at iba pang pangangailangan sa mga maaapektuhang residente. Dahil sa sama ng panahon at malakas na ulan dulot ng Bagyong Enteng ay muling naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis na mula sa baha. Saad nito, madumi ang tubig baha kung kaya't iwasan ang paglusong dito hanggat maaari. Hinihikayat din ng kagawaran na kahit walang sugat o nararamdaman ay agad na kumonsulta sa doktor sa loob ng 1 hanggang 2 araw mangyaring ikaw ay lumusong sa baha. Dagdag pa ng DOH, libre ang konsulta at reseta sa government health centers at naka-price freeze pa rin ang mga gamot sa mga lugar na tinamaan noon ng Bagyong Karina hanggang ika-23 ng Setyembre.
Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaranas ng malalakas na hampas ng hangin at walang tigil na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa na dulot ng namuong sama ng panahon nitong linggo na si Bagyong Enteng. Kaugnay nito, inaalarma ang publiko sa idineklarang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa mga lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Pulilio Islands, Quirino, Apayao at eastern portion of Kalinga. Signal No. 1 naman sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Samantala, nakataas rin ang heavy rainfall warning sa Quezon sa ilalim ng red warning level. Orange warning level naman sa Laguna, Batangas, Cavite, Rizal at Metro Manila. Habang yellow warning level naman sa Bulacan at Bataan. Asahan ang mahina hanggang katamtama na may paminsan-minsang malakas na pag-ulan sa Zambales, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac na maaaring tumagal sa loob ng 3 oras. Susunod sa News Force. Kamara, hiniling ang pagdalo ni PCSO General Manager Garma sa pagdinig ukol sa EJK. Higit 20,000 counting machines dumating na sa bansa. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong ikaunang araw ng Setyembre ay kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 3 pang bagong kaso ng Mpox. 2 ay natukoy sa Metro Manila at 1 pang kaso sa Calabarzon. Ang parehong kaso ay tinuturing pa rin na milder form ng Mpox virus na mas kilala sa tawag na Clade 2. Ang Mpox Case 15 ay isang 29 na taong gulang na lalaki mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-21 ng Agosto 2024. Samantalang ang Mpox Case 16 naman ay isang 34 na taong gulang na lalaki na mula rin sa NCR at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa rehiyon ng Calabarzon naman ng Mpox Case 17, 29 na taong gulang na lalaki at nakitaan ng sintomas mula noong ika-19 ng Agosto. Ayon sa datos mula sa DOH, ang kabuang bilang ng kaso ng Mpox ay nasa 17 na mula pa noong Hulyo 2022. 9 na kaso ang matagal nang nakarecover mula noong 2023 at 8 na ang aktibong kaso na naghihintay para sa pagresolba ng mga sintomas sa kasalukuyan. Formal nang itinalaga ang e-travel app bilang opisyal na mekanismo ng pamahalaan para pangasiwaan ang pagbiyahe ng mga turista sa bansa. Mas mapapabuti din umano nito ang proseso pagdating sa mga operasyon ng ilang mga ahensya para sa pag-monitor ng mga biyahero. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudique. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang administrative order na nagdedeklarang pagiging institutionalized ng Electric Travel Information o e-travel system. Sa ilalim ng AO24, ang naturang sistema na ang gagamitin ng ilang ahensya ng gobyerno pagdating sa labas-pasok ng mga turista sa bansa. Kabilang din sa maisasagawa nito ang border control, health surveillance, pagkakaroon ng mga datos sa mga turista
at iba pang travel-related procedure. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng technical working group upang pag-aralan ang sistemang ito na tumugon sa mga kasalukuyang batas at pamantayan. Disyembre taong 2022 nang magsimulang ilinunsad ang e-travel system at pinalawak noong Abril noong nakaraang taon. Kaakibat nito ang accessible na application na tinatawag na e-travel app. Ayon sa pamahalaan, layon nito na maging paperless na ang lahat ng transaksyon pagdating sa pagbiyahe. Ito ay para maiwasan na ang pag-fill up ng mga forms at pagkakaroon ng mahabang pila. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinangka ni Vice President Sara Duterte na pigilan ng Commission on Audit o COA sa pagsusumite ng audit report ng confidential funds sa Kongreso, ngunit nabigo ito. Para sa dahilan tunghaya ng istorya mula kay Jade Buhoy. Nag-issue ang Kongreso ng subpoena para kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma, isang retired police lieutenant colonel, dahil sa hindi nito pagdalo sa tuloy-tuloy na investigasyon ukol sa mga kaso ng extrajudicial killings, paglaganap ng iligal na droga at iba pang krimen. Ayon kay Representative Ace Barbers na siyang pinuno ng Quad Committee, ang kaugnayan ni Garma ay maaaring makatulong sa pagtutunton ng salarin sa kaso. Tinangka ni Vice President Sara Duterte na pigilan ng Commission on Audit o COA sa pagsusumite ng audit report ng confidential funds sa Kongreso. Ngunit nabigo ito. Para sa dahilan tunghaya ng istorya mula kay Jade Buhoy. Ipinahayag ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Loistro na nabigo si Vice President Sara Duterte sa pagharang sa Commission on Audit o COA noong ipinasaan ng ahensya ang audit report ng kanilang confidential funds para sa taong 2022. Ayon kay Loistro, matapos ang pagsisiyasat ng COA sa budget ng OBP, naatasan si BP Sara na maibalik ang 73 million pesos mula sa 125 million pesos mula sa confidential funds na nagastos sa loob ng 11 araw noong December 2022. Pagdidiin ng kongresista, ang ginawa ni BP Sara ay maituturing na suppression of public information. Dagdag pa nito, sa ilalim ng konstitusyon, otorisado ang Kongreso sa pagsisiyasat ng alokasyon ng pondo at kung paano ito ginamit ng ahensya, kabilang na ang Office of the Vice President. Kasama sa otoridad na ito ay ang pagsisiyasat ng mga tseke, pagkakautang at paninigurado na ang pampublikong pondo ay nagagamit ng tama at matapat. Bagamat confidential fund ito na kinakailangan ng mataas na kalidad ng seguridad mula sa publiko, hindi pa rin ito naliliban na masiyasat at malaman ng publiko kung paano ito ginamit. Parte nito ang Kongreso ay nararapat na siguraduhin ang layunin nito sa pamamagitan ng investigasyon. Ang nasabing investigasyon ay hindi lamang tungkol sa usapin ng legalidad, kundi upang masigurado na ang kaban ng bayan ay tapat na nagagamit para sa kapakanan ng publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nag-issue ang Kongreso ng subpoena para kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma, isang retired police lieutenant colonel, dahil sa hindi nito pagdalo sa tuloy-tuloy na investigasyon ukol sa mga kaso ng extrajudicial killings, paglaganap ng iligal na droga at iba pang krimen. Ayon kay Representative Ace Barbers na siyang pinuno ng Quad Committee, ang kaugnayan ni Garma ay maaaring makatulong sa pagtutunton ng salarin sa kaso. Aniya, mangyaring hindi pa muling dumalo si Garma upang magpahayag ng katotohanan, nakahanda ang Kongreso na mag-issue ng warrant of arrest para sa kanya.
Kinumbinsi ni dating Presidential Advisor Salvador Panelo si dating Presidente Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice-Presidente sa 2028 elections. Ito umano ay upang maging running mate ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Aniya, palagi niya umanong nakakausap si Digong at pinayuhan niya ang dating presidente na tumakbo muna ng posisyon sa Davao. Samantala, matatandaang sinabi ni Vice President Sara na wala siyang planong tumakbo bilang presidente sa 2028. Samantala, nasa bansa na ang higit 20,000 automated counting machines o ACMs na inaasahang magagamit sa darating na halalan sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa ngayon nasa 24,000 ACMs na ang sumatotal na naihatid ng South Korean-based service provider na Miru Systems para sa botohan. Nasa kabuang 110,000 ACMs ang inaasahang makumpleto bago matapos ang taon, gayon din ang iba pang electronic machine at item na gagamitin tulad ng mga consolidated canvassing system laptops at printers, cable ties, toners, test ballots, application servers at database servers. Nanindigan ng Philippine Coast Guard o PCG na mananatili ang barko nitong BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ito ay sa kabila ng pagkabutas nito dulot ng pagbangga ng barko ng China Coast Guard. Francis Riodique para sa buong ulat. Ganito kalaki ang naging butas ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Kayang makalusot ng tao sa laki ng butas na ito. Ito ang idinulot ng paulit-ulit na pagbangga ng China Vessel 5205. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, sinadya ang pagbanggang ito ng Chinese Coast Guard. 3 beses nito umanong binangga ang barko, kaya naman nagkayupi-yupi at nasira ang ilang parte nito. Hindi lamang isa, kundi 10 barko ng China ang pumalibot sa nag-iisang barkong ito ng PCG. Paliwanag ng China, ang BRP Teresa Magbanwa umano ang bumangga sa CCG na taliwas sa pagsasalaysay ng PCG. Nilalabag din umano ng Pilipinas ang soberanya ng China. Matatandaang noong Abril pa nang i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ito ay matapos matuklasan ang umano'y reclamation project ng China sa parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bagamat nagtamo ng pinsala ang nasabing barko, nanindigan ng PCG na mananatili pa rin ito sa Escoda Shoal. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa mahigit 1,200,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa baybayin ng Bataan. Base sa pinakahuling ulat ng sitwasyon, isinaad ng PCG na nasa higit 1,250,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula ika-19 ng Agosto hanggang unang araw ng Setyembre. Sa kasalukuyan ay nasa 22,315 liters kada oras ang daloy ng oily waste. Ayon sa PCG, bago lumubog ang tanker, tinatayang nasa 1.4 milyong litro ng langis ang dala nito. Susunod sa News Force. PPA patuloy sa pagpapanatili na malaya sa droga ang mga pantalan. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. MOU sa itataguyod na bagong Baclaran Market, nilagdaan na.
Asahan ng taas singil sa gasolina ng ilang mga kumpanya ng langis. 50 sentimo ang dagdag singil sa gasolina habang 30 sentimo naman sa presyo ng diesel. Samantala, pinakamataas na dagdag singil ay sa kerosene na 70 sentimo. Ipinabalik sa kanilang bansa ang 3 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na mga Malaysian national upang lumahok sa rally para kay Kibuloy. Para sa buong detalye, tutukan ng ulat ni Jade Buhoy. Ipinabalik ng Bureau of Immigration o BI sa kanilang bansa ang 3 Malaysian national na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC matapos lumapag ng mga ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA para lumahok sa rally ng kanilang religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang 3 pasahero ay muling pinabalik agad sa Kuala Lumpur, Malaysia matapos ang pagsisiyasat. Kinilala ang mga miyembrong ito bilang sina Jessica Henry, Mimiliana Lisoy at Andre Jose Bulgara na kapwa nasa edad na lampas 20 anyos at nagpakilala bilang miyembro ng KOJC na siya ring iniwan ng kanilang Pinoy na kaanib sa KOJC noong inspeksyon na sa immigration area. Ayon kay Tansinko, ang mga miyembro na harang ay hindi pwedeng tumuloy ng bansa dahil sa kasuspe-suspetsang intensyon ng mga ito. Kabilang na rin ang balak na magprotesta sa patuloy na manhunt operation para kay Kibuloy. Aniya, walang karapatan na makilahok ang mga dayuhan ukol sa politikal na isyong pinagdadaanan ng bansa dahil ito ay labag sa immigration law. Paglalahad niya, mayroon ding mga Excel file ang isang pasahero na naglalaman ng mga screenshot ng slogan gaya ng Stop KOJC Injustices at AFP-PNP Protect the People. Matapos ng inspeksyon, naitala na rin sa immigration blacklist ang mga nasabing dayuhan at hindi na muling pahihintulutang makabalik ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Don Artes ang kamakailang paglagda sa bagong Baclaran Market. Sa napagkasunduang Memorandum of Understanding o MOU ay nilagdaan ito ng MMDA, Philippine Reclamation Authority, Parañaque at Pasay. Layo ng itatayong bagong Baclaran Market na maibsa ng trapiko at mas maging ligtas ang lugar para sa mga nagnenegosyo. Ligtas na sa toxic red tide ang ilang coastal waters sa Visayas. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Makibalita kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na malaya na sa toxic red tide ang coastal waters ng Leyte at Samar. Kabilang narito ang baybaying dagat ng Cancabato Bay, Tacloban City at Villarreal Bay. Dahil dito ay pinahihintulutan na ang mga mangingisda na maglayag at mamingwit sa mga nasabing baybayin na kinumpirmang ligtas ng BIFAR. Samantala ay nakitaan pa rin ng paralytic shellfish poison ang Dumangquillas Bay, Zamboanga del Sur, San Benito, Surigao del Norte, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Cambatutay, Samar, Matarinao Bay, Eastern Samar, Carigara Bay, Leyte, Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province, Maqueda Bay, Samar at Puerto Princesa Bay, Palawan. Ipinagbabawal na ikonsumo ang mga pagkaing dagat sa mga lugar na binanggit kung saan nananatili ring ipinagbabawal ang pangingisda dito dahil sa panganib na dala ng toxic red tide. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Siniguro naman ng Philippine Ports Authority o PPA na patuloy ang mga operasyon nito kontra ilegal na droga sa mga pantalan. Yan ang balitang hatid muli ni Daniza Lopez. Nananatili ang dedikasyon ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagpapanatili na malaya sa droga ang mga pantalan. Ito ang tinitiyak ni PPA General Manager Jay Santiago sa mahigpit na security protocols para hindi makapasok ang anumang ilegal na droga. Pagbabahagi ng PPA Port Police,
Mayroon na itong mga nahuling illegal drug substances sa pantalan nitong taon kung saan dumaan ito sa baggage x-ray machine, physical na inspeksyon at K9 units patrol. Dinala naman ang mga nasamsam na paraphernalia at suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP Maritime para sa malalim na investigasyon at legal na aksyon. Ang mga nasabat na illegal na droga ay sa pantalan ng Lucena, Masbate, Ozamis, Jordan at Zamboanga. Payag ng PPA, suportado nito ang mga programa at kampanya ng gobyerno laban sa mga illegal na droga, kaya't patuloy rin nitong isinasagawa ang surprise drug test sa mga kawani. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Enteng nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Landfall inaasahan sa Isabela, Cagayan ngayong gabi. DOH pinag-iingat ang publiko laban sa baha at leptospirosis. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. PCG nanindigang mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. BIFAR idineklarang malaya na sa toxic red tide ang 2 coastal waters sa Visayas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.